Happy New Year! Kumusta mga kabakya? It is me again, Boy Bakya! New Year's resolution at toxic Filipino traits. So, bakit magkasama yun? Bagong taon na bagong taon. Bakit may kasamang toxic Filipino traits? Bakit hindi na lang New Year's resolution ang pag-usapan? Kasi ganito po yan. Kadalasan po kasi ng ating New Year's resolution, masabi lang at hindi naman natutupad. Wala naman talagang masama na meron tayong New Year's resolution at kailangan natin baguhin ang mga nakagawian nating mga bagay na hindi nakakabuti sa atin. Katulad na lang sa kalusugan or kung paano tayo makitungo sa mga tao at kung ano-ano pa. So katulad lang po niyan sa ating kalusugan, pag tayo kumakain, lagi ito ang number 1 New Year's resolution na hindi natutupad. Magda-diet na ako. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili kasi lagi nating sasabihin na food is life. Ang masasabi ko po dyan talaga ay dieting will fail. Kasi I've been there, I have done that. At nagpe-fail nga po talaga. Ang gawin nyo na lang po ay mag-create ng bagong lifestyle na hindi mo i-restrict ang sarili mo. Na kunwari ay bawal ka mag-rice o kaya ay hindi ka nakakain ng sweets. Hindi pwedeng ganoon. Talaga kailangan balance eh. Merong healthy food at saka meron ding masarap na comfort food na magpapaginhawa sa iyong pakiramdam lalo na't kung ikaw ay nade-depress. Kailangan mo ng mga bagay-bagay na magpapastimulate ng iyong happy hormones. Kailangan mo yan. Pero wag lang din sobra. At alam naman po natin na kahit gaano kabuti ang isang bagay, lahat ng sobra ay masama. Katulad din po ng work at saka ng ating leisure at sa ating family, balance lang po talaga. Hindi pwedeng puro work, kasi mababurnout ka. At hindi rin naman pwedeng puro leisure, magiging purduy ka. At ayun nga po mga kabakya, nitong mga nagdaang 2020, lalo na nung magpapasko, malamang marami kayong mga na-encounter na toxic Filipino traits na may kinalaman po kunwari sa mga handaan na inimbita mo na nga pero inunsulto pa ang iyong ihinain. Huwag pong ganun. Well, sana po kung meron tayong mga dapat baguhin, yung pong mga ganong klaseng bagay na sana po ay maging thankful po tayo. Kumbaga, binigyan na nga po tayo ng libre, inimbita na po tayo kumain. Diba? Kahit sabihin natin, totoo man yung sinasabi mo na hindi masarap yung luto niya or naging mataba yung nag-imbita sa'yo, wag mo na lang sabihin na, uy, at taba mo ngayon. O kaya ay medyo hindi masarap tong hinain. At may isang bagay rin po, may kinalaman sa ninong at ninang na huwag nyo pong gawing ATM ang inyong mga ninong at ninang kasi hindi naman po yun talaga obligasyon at hindi po yun ang essence na pagiging ninong at ninang. Ang pagiging ninong at ninang po ay pagiging second parents. At wag po sana ninyong gawing parang ATM or nakikilala nyo lang tuwing Pasko or bagong taon na hinihingan nyo ng kung ano-ano. At kesyo sasabihin na, Ninong, marami ka ng utang sa akin. Or Ninang, sana naman po ay ikaw na sumagot ng pa-birthday ko. Hindi po ganoon. O kung ano man, ay gusto ko pong tapusin natin ang video na ito na may kinalaman sa positivity. At dahil nga po marami tayong pinagdaanan noong 2020 na nabigla po tayo, nag-lockdown, maraming nawalan ng trabaho, at may mga iba sa atin nawalan ng mahal sa buhay. At alam ko pong napakalungkot po niyan. Meron akong nabasang quote, pero hindi ko na lang po sasabihin na verbatim. If you're going to start from scratch, you're not starting from scratch. You are starting from experience. So, ayun po, dahil mag-i-start na po ang ating 2021, at alam na po natin to, hindi na tayo mabubulaga, mas mag-iingat po tayo. At mas magiging positibo. Well, hindi ko rin sinasabi yung toxic positivity na wag mo kong kausapin, ayoko ng ganyang klaseng negativity. Hindi po ganoon. Ang sinasabi ko po yung true positivity na kung ano man po ang maging outcome ng isang bagay ay positibo natin po itong tatanggapin. Alam nyo naman po, madi-differentiate nyo naman po kung ano po talaga yung totoong positivity sa toxic positivity. So, itapon po natin yung toxic. So, wag po sana tayo magkaroon ng clash na may kinalaman po sa religion, sa politics, at kung ano-ano pa. At yun lang po ang aking gustong simulan sa taong 2021. At sana po ay kung nagustuhan nyo itong video na to ay i-like at i-share po nyo ang video na ito. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Hanggang sa uulitin mga kabakya, bayad muna bago baba.